Sa pagbobote at pangangalakal ko lamang binubuhay ang aking pamilya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Raul. Isang amang patuloy na lumalaban sa buhay para sa aking asawa at nag-iisang anak. Hindi ako nakapagtapos ng elementary dahil sa hirap ng aming buhay. Kung kaya't nang ako'y nakapag-asawa, tanging sa pagbobote at pangangalakal ko na lamang itinataguyod ang aking mag-ina. Simple ngunit masaya naman ang aming pamilya. Bagamat kapos sa maraming bagay, ay natuto kaming makontento sa buhay. Masayang masaya na ako kapag may naiuwi ako sa bahay na pambili ng bigas at ulam para sa aming pagkain sa loob ng isang araw. Pagkatapos noon ay saka ko na lamang ulit iisipin ang perang ipambibili namin ng pagkain kinabukasan. Sa ganito umiikot ang buhay namin ng aking pamilya. Kapos at sobrang hirap. Isang araw, habang ako ay nagpapahinga galing sa pangangalakal, ay nilapitan ako ng aking may bahay na si Flor. Raul, mukhang hindi kasya ang napagbentahan natin ngayon para sa pambaon ni Carlos sa eskwelahan. Ani ng aking asawa. Minsan ay sinasamahan ako ng aking may bahay sa pamumulot ng mga kalakal upang makarami kami ng maibebenta. Ngunit ng araw na yon ay talaga namang inalat kaming mag-asawa. Kulang pa sa pagkain namin sa buong isang araw ang aming napagbentahan. Hindi man lamang umabot sa pambaon ng aming nag-iisang anak na ngayon ay nasa kolehiyo na. Napatingin ako sa aking asawang si Flor. Hayaan mo mahal, at lalabas ulit ako mamaya upang mamulot ulit sa kabilang kalye upang madagdagan ang pera natin. Dumito ka na lamang muna sa bahay nang sa gayon ay pag-uwi ng ating anak na si Carlo ay may maabutan siyang magulang. Mauna na rin kayong kumain at baka gabihin na ako sa pag-uwi. Naiuwi ka ako na lamang sa nag-aalala kong asawa. Maya-maya pa ay umalis na nga ako upang muling maghanap ng pwedeng maibenta sa junk shop na kalakal. Dala-dala ko ang isang maliit na lumang flashlight at sinuyod ko ang kahabaan ng kabilang kalye sa aming lugar. Hindi ako uuwi hanggat wala akong madadalang pera para sa baon ng aking anak na si Carlo kinabukasan. Oo nga't mahirap lamang kami. Pero ayaw kong danasin ni Carlo ang hirap ng buhay na meron kaming mag-asawa ngayon. Kung kahit sa kahit na anong paraan, ay ginagapang naming mag-asawa ang kanyang pag-aaral upang hindi niya maranasan ang hirap ng buhay sa hinaharap dahil lamang sa hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral at dahil hindi namin mabigay ang kanyang pangangailangan. Alam ko kasi ang pakiramdam ng minamata-mata at minamaliit ng kapwa at iyon ang bagay na ayaw kong maranasan ng aming anak. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon, ngunit tuloy pa rin ako sa pangangalakal ng basura gamit ang aandap-andap kong flashlight. Determinado ako ng mga oras na yon na makapag-uwi ng pera para sa aking mag-ina. Nang bigla na lamang may nagsalita mula sa aking likuran. "O Mang Raul, andito pa po pala kayo. Ang akala ko po ay nakauwi na kayo kanina kasama si Aling Flor." Tanong ni Gibo sa akin. Ang batang halos kaedaran lang rin ng aming anak na si Carlo. "Ay, ikaw pala Gibo." "Oo, bumalik ulit ako eh. Hindi pa kasi sapat ang nakalakal naming mag-asawa kanina para sa pambawad at pamasahe ni Carlo bukas sa eskwelahan." Nasabi ko na lamang sa kanya. "Grabe, napakaswerte naman po talaga ni Carlo sa inyo. Biro mo, hindi niyo naman siya totoong anak pero kung ituring niyo siya ay parang kadugo niyo talaga." Nasambit na lamang ni Gibo sa akin ng mga sandaling iyon. "Naku Gibo, ang bibig mo, baka may makarinig sa'yo." Saway ko naman sa kanya. Oo, totoong hindi namin tunay na anak si Carlo. Dahil napulot lamang namin siya ni Flor sa isang tambakan ng basura. Noong ito ay sanggol pa lamang, pero kahit ganoon, itinuring namin siyang parang tunay naming anak. Kung kaya't ayaw kong naririnig na ampon lamang ang aming pinakamamahal na anak. "Bakit po Mang Raul? Hindi niya po ba alam na ampon lamang siya?" Usisang muli ni Gibo sa akin. "Oo Gibo, alam niya na ampon lamang siya at hindi namin yon inilihim sa kanya.
Kahit kailan ay hindi namin pinaramdam na mag-asawa, naampon lamang siya dahil itinuring namin siyang parang tunay na anak. Kaya ayaw na ayaw kong naririnig na ampon ng aming anak. Paliwanag ko noon kay Gibo. Naku, pasensya na po Mang Raula. Wala naman po akong ibang ibig sabihin sa sinabi ko kanina. Sa katunayan nga po niyan, ay naiintindihan ko po kayo kasi isa rin po akong ampon ng mga kinilala kong mga magulang ngayon. Tulad niyo po, hindi nila ako itinuring na iba sa aming pamilya. Sadyang natutuwa lang po talaga ako kasi napakaswerte naming mga hindi tunay na kadugo sa mga pamilyang kumupop sa amin at minahal kami ng totoo, higit pa sa tunay na mga magulang namin. Paliwanag naman sa akin ni Gibo, na agad ko namang naunawaan. Bumalik sa aking alaala ng mga oras na yon noong panahong natagpuan namin si Carlo. Bago yon ay matagal na kaming nag-aasam-asam na mabihiyaan ng munting supling ng aking asawang si Flor. Ngunit sa tinagal-tagal ng aming pagsasama ay wala pa rin talaga. Hanggang sa isang araw ay habang kami nangangalakal na mag-asawa ay may narinig kaming isang iyak ng sanggol sa hindi kalayuan mula sa aming kinaroroonan. Nang amin itong lapitan ay talaga namang kinilabutan kami dahil isang sanggol nga na lalaki ang sa amin tumambad. Lumingali nga ako ng mga sandaling iyon kung sino ang nagabandona sa pobreng sanggol. Ngunit walang bakas ng kahit na sino man ang naroon, maliban na lamang sa aming mag-asawa. Agad na kinarga ni Flor ang sanggol na lalaki. Kitang-kita ko ang bakas ng kaligayahan sa mukha ng aking may bahay. Kung kaya't nang hilingin niya sa akin na kunin namin at tampunin ang sanggol, ay wala na akong pagdadalawang isip pa. Agad akong pumayag sa kagustuhan ng aking asawa. Isa pa, ay gusto ko rin naman ang ideya na iyon. Kahit pa nga alam ko na mahihirapan kami sa gastusin, dahil sa aming dalawa na nga lang ay kulang pa ang kinikita namin sa pangangalakal. Pero hindi ko na lamang iyon inalintana. Basta't ang alam ko lamang ng mga panahon na iyon, ay masaya kaming mag-asawa sa biyaya ng langit na ipinagkaloob sa amin. Ngayon ay nasa kolehiyo na ang aming anak na si Carlo. Sobrang proud ako sa aking anak dahil sa angkin nitong talino. Ang akala ko noon ay hindi rin ito makakapagtapos ng pag-aaral tulad naming mag-asawa dahil sa hirap ng aming kalagayan. Ngunit heto ngayon ang aming anak, nag-aaral ng kolehiyo sa isang sikat at disenteng eskwelahan ng libre. O at libre ang aming anak dahil nakakuha siya ng scholarship dahil ito sa kanyang matataas na grado noong siya ay nasa high school pa lamang. Kaya nga kami nagpupursige ni Flor na aking may bahay na tugunan naman ang pang-araw-araw niyang gastusin tulad ng pamasahe, pambili ng kanyang mga projects at pati na rin pangkain habang siya ay nasa eskwelahan. Mahirap pero kakayanin ko para sa pangarap ng aming anak. Matapos akong makakuha ng mga kalakal na alam kong sasapat na sa pangangailangan ng aming pamilya, ay nagpasya na rin akong umuwi. Lumalalim na rin kasi ang gabi at baka magsara na ang junk shop na pagbebentahan ko ng aking mga nakuhang kalakal. Dumiretso nga ako sa aking suking junk shop upang doon ay maging pera ang basurang kinalakal ko kanina. Buenas naman at umabot pa ito ng 500 piso. Tuwang-tuwa ako dahil kahit papaano ay may matitira pa sa pambaon ni Carlo. At ipambibili ko iyon ng kalahating kilong bigas upang gawing lugaw ni Flor na pagkain naman namin buong araw kinabukasan. Ramdam ni Carlo ang hirap ko sa paghahanap ng pera para sa araw-araw niyang pangangailangan. Kung kaya't nagpa siya ang aming anak na maghanap ng part-time job nang sa gayon ay hindi na raw ako mamroblema kung saan kamay ng Diyos ko kukunin ang kanyang pamasahe papuntang eskwelahan. Ayaw sana naming pumayag dahil baka maapektuhan ang kanyang pag-aaral at mawala siya sa scholarship. Ngunit mapilit si Carlo. Ayaw niya kaming mamroblema ng kanyang ina. Kung kahit wala na kaming nagawa pa, kung hindi ang payagan na lamang siyang maghanap ng mapapasukang trabaho. Nang gabing iyon, pagka-uwi ko ng aming bahay, ay wala pa si Carlo. Naabutan kong naghahanda ng aming hapunan ng aking asawang si Flor. Piniritong tuyo at 3 perasong itlog ang aming pagsasaluhan ng gabing iyon. Maya-maya pa, ay may narinig kaming kumakatok. Marahil ay si Carlo na yon.
Masayang binuksan ni Flor ang pinto upang salubungin ang aming anak. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura ng aming anak nang ito ay umuwi sa amin. Dismayado kasi ito dahil wala itong nakuwang trabaho sa buong maghapon nitong pag-iikot sa Maynila. Okay lang yan anak. Pagtuunan mo na lamang ng pansin ang pagpasok mo bukas sa eskwelahan. Unang araw mo bukas bilang isang kolehiyo, kaya dapat doon ka nakapokus. Ayaan mo na kami ng iyong ina, na kami na lamang ang maghanap ng pangangailangan mo sa araw-araw. Obligasyon namin yon bilang magulang mo anak. Wika ko sa aking anak. Ang mabuti pa, Carlo. Pagkatapos mong kumain ay magpahinga ka na. Alam kong napagod ka sa paghapon mong paglalakad na makahanap lamang ng mapapasukang trabaho. Maaga pa ang pasok mo bukas anak sa eskwelahan, hindi ba? Suy-suy ng aking may bahay na si Flor sa aming anak. Sinunod naman ni Carlo ang sabi ng kanyang ina. Nagpahinga na nga ito at kinabukasan ay maagang nagising upang maghanda sa kanyang pagpasok. O eto anak, kunin mo pamasahe mo nang sa gayon ay makabili ka ng pagkain habang nasa eskwelahan ka. Huwag kang magpapalipas ng gutom ha. Wika ako sa aming anak. Sabay abot ko ng 400 piso na kinita ko kagabi. Tay, salamat po dito ha. Sambit naman niya sa akin. Anak, mag-ingat ka sa pagsakay sa jeep ha. Ang pagtawid mo ay tignan mo. Baka may sasakyang mabilis at mahagip ka anak. Yung gamit mo ay tignan-tignan mo baka madukutan ka ha. Maraming bili ni Flor sa aming anak. Nako, si nanay talaga. Napakaraming bilin. Nay, malaki na po ako. Kaya kaya ko na po ang sarili ko. Huwag na po kayong masyadong mag-alala sa akin. Tugon ni Carlos sa aking asawa. Ayan mo na anak, pagbigyan mo na lamang ang nanay mo. Alam mo namang drama queen yan eh. Kakapanood niya ng mga Korean drama. Kaya ayan, nakokopya niya na. Nasabi ko na lamang sa aking anak. Pero sa loob-loob ko, ay nag-aalala rin talaga ako. Dahil iba ang mundo ng kolehiyo. Kahit pa nga hindi ako nakatungtong roon, alam ko ang bagay na yun. Tanging ang dalangin ko na lamang sa poong may kapal ay pakaingatan si Carlo para sa amin. Yun lamang ang tanging magagawa ko, ang magdasal sa Panginoon upang gabayan ito sa araw-araw niyang pagpasok. Flor, maiwan na muna kita dito sa bahay ha. Huwag ka na munang sumama sa akin sa pangangalakal para naman makapagpahinga ka. Kagabi ko pa naririnig ang ubo mo. Baka lumala pa yan. At mas lalo tayong mahirapan. Sambit ko sa aking may bahay. Sa paglipas ng mga araw, napansin kong paunti-unti ang nakukuha kong kalakal. Marahil siguro sa dami na ring nangangalakal. Kit halos hati-hati na lamang kami sa mga nakukuwang basura na pwede naming maibenta sa junk shop. Ang masakit pa dito, bumaba ang bilihan ng mga kalakal. Ang dating 100, ngayon ay katumbas na lamang ng halos 70. Kaya naman naisipan kong maghanap ng isa pang pagkakakitaan dahil hindi pwedeng wala akong kitain sa araw-araw dahil maapektuhan ang pagpasok ni Carlo. Pero napakabuti talaga ng Diyos dahil natanggap akong kargador at tendero ng gulay sa isang malaking palengke dito sa amin. Kaya't kahit papaano ay nakadagdag ang kinikita ko upang matugunan ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Mabait ang naging amo ko. Kadalasan ay may pinapauwi siyang gulay na hindi na namin pwedeng ibenta dahil malapit ng mabulok. Imbes na itapon niyon, ay binibigay na lamang nito sa akin. Kaya hindi na namumroblema si Flor sa uulamin namin gabi-gabi. Katagalan, ay nakaipon ako ng kaunting pera. Di siyang ibinigay ko naman sa aking asawa upang may pampuhunan siya sa paggawa ng kakanin. Mas madali ito para sa kanya kaysa sa maghapong bilad sa araw sa pangangalakal. Doble kayod ako sa paghahanap buhay. Ginawa kong araw ang gabi para matugunan ko lamang ang aming pangangailangan. Totoong hindi biro ang magpaaral ng kolehiyo. Pakiramdam ko pag sumablay ako sa pagtugon sa pangangailangan ng aming anak, sasablay rin ang magiging kinabukasan niya. Wala akong may papamana sa aming anak na kahit ano pa mangyaman. Ang mapagtapos lamang siya ng kolehiyo ang tangi kong may bibigay sa kanya. Mang Raul,
Hindi na po ba kayo uuwi? Tanong ng amo ko sa akin. Nang makita niyang katanghaliang tapat na, ay naghahakot pa rin ako ng mga gulay sa katabing tindahan. Napansin siguro nito na buong araw akong nasa palengke. Ay kayo po pala ma'am. Hindi po kasi pumasok yung kargador nila Aling Bebang. Kaya umextra po muna ako. Sayang din po kasi yung kita. Sobrang sipag niyo po talaga, Manong Raul. Ang swerte po ng pamilya niyo sa inyo. Papuri ng amo ko sa akin. Naku ma'am, maswerte rin po ako sa kanila. Lalo na sa aking anak. Nasa kolehiyo na po kasi yon. Kaya kailangan ko talagang magdoble kayod para masuportahan ang pangangailangan niya. Konting tiis ko na lamang po at mapagtatapos ko na rin po ang aking anak. Masaya kong kwento sa aking amo. Tinitigan ako ng aking amo ng may kahulugan. Marahil nakikita niya sa akin ang matinding pagod at puyat. Hindi lamang nito tahasang masabi sa akin. Pero sa totoo lang, nakakaramdam na talaga ako ng matinding pagod. Halos malipasan na ako ng gutom araw-araw. Maging ang pagtulog ko ay maswerte ng maka-4 na oras akong dire-diretso. Hindi rin kasi ako makatulog tuwing iisipin kong may trabahong naghihintay sa akin. At ang katumbas doon ay perang magagamit ng aking pamilya para sa kanilang pangangailangan. Napakaswerte po talaga ni Carlo sa inyo. Talagang hulog kayo ng langit sa kanya. Hindi na po siya makakahanap pa ng magulang na katulad nyo. Naibulalas na lamang ng amo ko na may pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Dala siguro ng halo-halong emosyon sapagkat alam kasi nito ang kwento ng buhay naming mag-asawa. Mas maswerte kami kay Carlo, ma'am, kasi ginagawa niya ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi niya sinasayang ang bawat sakripisyo namin para sa kanya. Proud ko namang sabi sa aking amo. Parehas po kayong maswerte sa isa't isa. Balik tugon ng aking amo sa akin. Paalis na sana ako nang biglang magsalita muli ang aking amo. Sandali lang po, Mang Raul. Di ba ho si Carlo yon? Yung anak nyo? Wika ng amo ko, sabay turo sa kinaroroonan ng aking anak. Napakunot noon na lamang ako sabay tingin sa direksyong itinuturo sa akin ng aking amo. Nakita ko nga roon si Carlo. Dali-dali akong nagpaalam sa aking amo upang puntahan si Carlo sa kinaroroonan nito. Carlo, anak, tawag ko sa kanya. Uy Carlo, pare, tawag ka ng matanda oh. Anak daw sabi. Tatay mo ba to? Narinig kong wika sa isa sa mga kaibigan ni Carlo. Nagtawanan ng mga ito habang ang aking anak naman na si Carlo ay tila hindi ako nakilala. Napahiya ako sa aking sarili ng mga sandaling iyon. Kaya't minabuti ko na lamang na umalis sa kinaroroonan nila. Habang ako'y papalayo, hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Napakasakit na itanggi ako ng taong halos ibigay ko na ang buo kong lakas. Matugunan lamang ang pangangailangan nito. Pero sa kabila noon, ay pilit ko pa rin inintindi ang aking anak kung bakit niya nagawang itanggi ako sa harapan ng kanyang mga kaibigan. Mahiyaman kasi ang mga ito. Marahil ay natatakot lamang si Carlo na lait-laitin ng kanyang mga kaibigan. Dahil isang hamak na magbubuti at kargador lamang sa palengke ang kanyang ama. Ganon pa man, hindi ako nagalit o nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Inintindi ko na lamang ang kalagayan niya. Ang mahalaga sa akin ay nag-aaral siyang mabuti. Sapat na yon sa akin at kapalit na yon sa lahat ng pagod at hirap ko sa araw-araw. Bumalik na ako sa palengke dahil halos mag-aalas 4 na ng mga oras na yon. Magsisimula ng muli ang pagdating ng mga mamimili. Nagsimula na ulit akong mag-ayos ng aming panindang gulay nang biglang lumapit sa akin ang aking among babae. Mang Raul, ayos lang po ba kayo? Tanong niya sa akin. Hindi naman ho sa nangihimasok sa personal niyong buhay, Mang Raul. Pero mukhang hindi po ata tama ang ginawa ng anak niyo sa inyo kanina. Para sa isang katulad niyong nagsasakripisyo para magkaroon siya ng magandang kinabukasan, ay ganun lamang ang gaganti niya sa inyo? Nainis na sabi ng aking amo. Hayaan na lang po natin siya, ma'am. Marahil ay may matinding dahilan po ang aking anak kung bakit niya nagawang itanggi ako sa mga kaibigan niya. Hindi ko rin naman po siya masisisi kasi mahiyaman talaga ang mga nag-aaral sa eskwelahan ng anak ko. Baka
Pag nalaman ng mga kaibigan niya na isang hamak na magbubuti at kargator lamang ako lait-laitin siya ng mga ito. O baka nga layuan pa siya at hindi nakaibiganin pa. Nasabi ko na lamang sa aking amo. Pero Mang Raul, hindi po sapat na dahilan yun para bastusin po kayo ng sarili niyong anak sa harapan ng mga kaibigan niya. Ang katulad niyo nga po na grabe ang sakripisyo ang dapat na ipagmalaki at hindi po dapat na ikinakahiya. Para sa akin, kahit pa po makapagtapos si Carlo ng kolehiyo at magkamit ng mga award, pero kung wala naman siyang respeto sa kanyang mga magulang, ay walang kwenta po yun. May galit na sambit ng aking among babae. Hayaan na lang po natin, ma'am. Nilalawakan ko na lang po ang aking pangunawa sa aking anak kasi alam kong mahirap rin po ang kalagayan niya. Lalo na po ay nasa eskwelahan po siya ng mga mayayaman. Bilang magulang, mas lalo ko dapat na unawain ang aking anak, lalo na sa kalagayan namin. Nakita kong nagkibit balikat na lamang ang aking amo at hindi na muling nagbigay ng kanyang opinyon. Hindi ko alam kung nauunawaan niya ang ibig kong sabihin. Ngunit hindi ko na yon inintindi pa. Bumalik na ako sa pag-aayos ng mga gulay ng mga oras na yon, upang kahit papaano ay mawaglit ang nangyari kanina sa amin ng aking anak. Gabi na nang ako'y makauwi ng aming bahay. Nadatnan kong tulog na ang mag-ina, kaya naman kumain na lamang ako ng kaunti at saka nagpahinga na rin para kahit papaano ay magkaroon ng panibagong lakas para sa araw ng bukas. Hindi ko naman naabutan si Carlo pagkagising ko kinabukasan. Hindi ko alam kung tinanghali ba ako ng bangon o sadyang maaga lang umalis si Carlo. Nang araw na yon, ay wala akong pasok sa palengke. Pinagpahinga ako ng aking amo, kung kahit nagpa siya akong mga lakal na lamang muna. Hindi na rin kasi sanay ang katawan ko na maghapong nakatikil sa aming bahay. Parang mas lalo akong nakakaramdam ng pagod kapag ganoon. Flor, aalis na muna ako ha. Pupunta ako sandali sa tambakan. Baka may mga bagong pwedeng maibenta. Paalam ko sa aking may bahay. Na noon ay abala sa pagbabalot ng suma na kanyang ilalako mamayang merienda. Sige mahal, mag-ingat ka ha. Sabay tayo mamayang kumain ng tanghalian ha. Hihintayin kita. Wika ng aking mahal na asawa. Hindi ko na muna ipinaalam sa kanyang nangyari kahapon sa amin ni Carlo. Ayaw ko kasing pati siya ay sumama pa ang loob. Nang makarating na nga ako sa may tambakan, muli kong nakita sa hindi kalayuan ng aming anak na si Carlo. Pag-isa lamang ito ng mga sandaling iyon. Binitawan ko ang aking hawak-hawak na sako at itinabi pansamantala sa gilid at saka nilapitan ko si Carlo. Anak, tawag ko kay Carlo. Kumain ka na ba? Eto anak ko, 200. Ibili mo ng pagkain mo. Baka hindi ka pa nagmimerienda. Hindi na kita naabutan kanina sa bahay pagkagising ko. Pasensya ka na anak ha. Nasabi ko na lamang kay Carlo habang iniabot ko sa kanya ang 200 piso. Wag na po tay, may natira pa po akong pera rito. Tanggi ni Carlo sa akin. Sige na anak, kunin mo na itong 200. Pandagdag na rin ito panggastos mo sa school para makabili ka rin ng makakain mo. At kapag may sobra ay itabi mo na lamang anak ha. Mas mabuti ng sobra ang pera mo kesa naman kulang. Nasabi ko na lamang sa kanya. Salamat po tay, sabi ni Carlo sa akin matapos kunin ang perang ibinigay ko sa kanya. Carlo, kilala mo ba ang matandang to? Tanong ng isa sa mga kaklase ng aking anak nang maabutan kaming nag-uusap. Ha? Hindi ko yan kilala ha. Kanina pa nga lapit ng lapit sa akin yun Nakamalimos, ang kulit-kulit. Pagtangging muli sa akin ni Carlo. Pinagtabuyan ako ng sarili kong anak kasama ang mga kaibigan nito. Napakasakit dahil sa pangalawang pagkakataon ay kinaila muli ako ng aking anak na si Carlo. Nagbago na siya. Simula nang siya ay makapasok sa kolehiyo at maging kaibigan ng mga mayayaman niyang kaklase. Parang hindi na siya ang Carlo na pinalaki namin ni Flor. Hindi ko magawang sabihin sa aking anak ang bagay na ito dahil kahit ganoon siya, ay mataas na grado naman ang iniuwi niya sa aming mag-asawa. Nagpatuloy na lamang ako sa aking pangangalakal at pagkatapos ay nagpa siyang umuwi na rin. Naalala ko na hinihintay pala ako ng aking may bahay sa pananghalian. Halos 2:00 na pala at hindi ko na namalayan ng oras
dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Pagdating ko sa aming bahay, ay nagulat ako nang bigla akong niyakap ng aking anak habang ito ay umiiyak. Tay, sorry. Patawad po sa ginawa ko sa inyo. Natatakot lang po kasi ako na kapag nalaman nila ang totoo, ay malitin nila ako at pagsalitaan ng hindi maganda. Sorry po talaga, Tay. Hindi ko po gustong gawin yun sa inyo kanina, maging nung isang araw. Sabi ni Carlo sa akin habang panay ang pag-iyak. Anak, tahan na. Naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero sana'y maintindihan mo, anak, na hindi tama ang ginawa mo. Dahil kung tunay na kaibigan mo sila, kahit anong estado o katayuan mo sa buhay, ay tatanggapin ka nila bilang tunay nilang kaibigan. Lagi mong tatandaan na walang ibang tunay na magmamahal at tatanggap sa iyo kung hindi ang sarili mong pamilya. Kaya sana ay huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Masakit yun, anak, para sa akin. Pero dahil mahal kita, pilit ko itong inunawa. Wika ako kay Carlo ng mga oras na yon. Nawala ang bigat na nararamdaman ko dahil alam kong naisip ng aming anak na mali ang kanyang nagawa. Nagkamali man ito, pero alam ko na tama ang pagpapalaki naming mag-asawa sa kanya. Lumapit naman sa amin ang aking asawang si Flor at niyakap kaming dalawa. Hindi man ito alam ang buong pangyayari, ngunit sapat na sa aking asawa na maayos na muli ang samahan naming mag-ama. Nilayuan ni Carlo ang mga kaibigan niyang walang modo. Marahil ay narealize niya na hindi tunay ang pakikipagkaibigan ng mga ito sa kanya. Di naman naglaon, ay nakatagpo ng panibagong kaibigan si Carlo. Natanggap siya anuman ang estado ng kanyang buhay. Ipinakilala ni Carlo ang mga ito sa amin ng kanyang ina. At natuwa naman kami sa bagay na yon. Sa tuwing makikita niya na ako o ang kanyang ina sa daan kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, ay ito na ang unang bumabati at lumalapit sa amin upang ipakilala kami sa mga kaklase niya. Pakiramdam ko ay hindi na kami kinakaya ng aming anak. Lumipas nga ang ilang mga taon at tuluyan nang nakapagtapos si Carlo ng kolehiyo. Nagkaroon siya ng maraming awards sa kanyang pagtatapos, kaya naman nabigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng speech. Naluwa ako nang marinig ko ang mga katagang, "Inaalay ko po ang diploma at award na ito para sa aking mga magulang. Na bagamat salat kami sa maraming bagay, hindi nila hinayaan na ito'y aking maramdaman. Tay, Nay, maraming salamat po sa mga sakripisyo niyo sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po maabot ang pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo. Ngayong nakapagtapos na po ako, pangarap niyo naman po ni Nanay ang tutuparin natin. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos. Dahil kayo po ang ibinigay niyo sa akin para maging mga magulang ko. Hindi niyo man po ako tunay na anak, pero kahit kailan ay hindi niyo po pinaramdam sa akin na isa lamang po akong ampon. Sabi niyo po nang makita niyo ako sa basurahan, ay hulog po ako ng langit sa inyo. Pero hindi po totoo yun, Nay at Tay. Kasi po, kayo po ang ibinigay ng langit para sa akin, para mapabuti po ang buhay ko." Mahabang speech ni Carlo na talaga namang nagpaluha sa aming mag-asawa. Pinapunta kami sa entablado at nagyakap kaming tatlo. Punong-puno ng pagmamahalan at punong-puno ng saya. Ngayon na ito na ang aming buhay. Maayos, maganda, masaya, at puno ng pagmamahalan sa bawat isa. May sarili na rin kaming maliit na negosyo dahil sa tulong ng aming anak. Maayos na rin ang aming tinitirhan sapagkat ipinagpagawa kami ng aming anak na maayos at magandang bahay. Hindi na rin kami hirap sa pagkain at hindi na rin kami nangangalakal. Nakapagpatayo na rin ako ng aking maliit na junk shop na siya namang nakakatulong sa amin para kami ay makapag-ipon. Hindi rin namin nakakalimutan na tumulong sa aming kapwa. At kahit maayos na ang aming buhay, hindi namin nakakalimutan ng palaging magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat wala ang lahat ng ito kung hindi dahil sa Kanya. Muli, ako po si Raul at ito ang kwento ng aking buhay. Sana po ay nagustuhan nyo at may napulot kayong aral. Kung ano man ang inyong kinakaharap sa buhay, ay wag na wag kayong mawawala ng pag-asa.
palaging magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng nangyayari sa atin ay mayroong dahilan. At sa dulo nito ay mayroong magandang kalagayan.